Maraming nagpapakasal ngayong panahon. Hindi ko alam kung may connection ito sa pandemya. Pero maganda ito din sa akin, paalala, dahil malapit na ang aming 17th wedding anniversary. Madaling tandaan, 1, 2, 3, 4, December 3, 2004. At may pagkakataon kami sa susunod na linggo na pumunta sa isang magandang lugar. At upang alalahanin yung pinangako ko sa aking mahal na asawa. Dahil ako'y pastor, ay naalala ko pa yung outline noon. Number 1, siya ay dapat kong mahalin. Number 2, ay dapat ko siyang i-lead. Love and lead. Lead and love. So, naalala ko rin yung dedication ng aming mahal na Principal Noel sa aming wedding. Sinabi niya, Christ and His Church, your model. So sa loob ng 17 taon na ito ay naalala ko lahat ng aking mga kahinaan at mga pagkukulang sa aking mga tungkulin sa aking mahal na asawa. Salamat at niligtas ako ng Panginoon laban sa nakamamatay na pandemya. So may pagkakataon ako magsisi at patuloy na gawin sa kalooban at sa biyaya ng Panginoon ang sinumpa sa kanyang harapan at ng mga witnesses sa tulong at biyaya ng Panginoon. Mahalaga ito na alalahanin dahil itong ginamit na relasyon ng Diyos ng pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae. Sa lahat ng relasyon sa lupa, ito ang ginamit niyang larawan sa kanyang espesyal na kaugnayan sa kanyang minamahal na iglesia. Mahalaga na ating bulay-bulayin na ang ating soberanong Diyos ay mahabagin sa atin bilang kanyang iglesia dito sa Cubao. Kahit sa panahon ng pandemya at ng lockdown, hindi tumigil ang pangangaral ng Ebanghelyo at marami ang idinagdag sa atin na nagpahayag ng biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo at marami pang idinadagdag. At sa ating meeting kahapon ay narinig natin mga kapatid na tayo sa kabila ng mga krisis ng buhay, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos. Ngayong hapon ay nandoon ang ating mahal na pastor sa Dasmariñas, Cavite upang mangaral sa isang lokal na iglesia o tulungan sila sa pag-confirm ng ating kapatid, si Brother Eman, kung siya'y tinatawag bilang pastor sa iglesia na yon. Ako'y mamayang hapon after this ay pupunta sa Montalban upang sila'y tulungan maging isang ganap na iglesia sa harapan ng Panginoon sila'y magsusumpaan. Hindi lamang yan, mga kapatid. Si Brother Raymond Mendoza ay doon sa kabilang bahagi ng Montalban ay nagsisimula na mangaral ng Ebanghelyo at tayo ay gumaganap ng tungkulin upang siya'y kilalanin nang sa ganon ay sa kalooban ng Panginoon ay maitatag ang isang iglesia sa napakaraming tao na sa lugar na yan. At alam niyo ba sa susunod na taon, January or February, aayusin din natin ang ating pagtulong na mahabang panahon sa tundo na pinapangunahan ni Brother Levy. Ng iglesia na ito ay tunay na dumanas ng kabigatan bilang isang iglesia. At ngayon sila'y magdidesisyon kung sila'y magpapatuloy at kung tatawagin nila ang ating kapatid bilang kanilang pastor. At tayo'y involved para ma-confirm ito. At yung susunod, yung Pasay na pinapangunahan ni Brother Rob, aasikasuhin natin early next year ang kanilang pagtitipanan sa isa't isa. Hindi pa tapos yan, yung ating mission work doon sa Marinduque. Kung kalooban ng Panginoon, kami mga elders ay pupunta doon at tatawid ng dagat upang sila ay magtipanan sa isa't isa
at ating may ordain si Pastor Larry Malabayabas bilang kanilang pastor. Hindi ko pa natapos doon sa Ilocos, kailangan kong bumalik dahil sa pandemya ay natigil ang kanilang covenanting and ordination. At ngayon nananalangin tayo, kalooban ba ng Panginoon na itatag niya ang iglesia doon sa Mindanao? Ngayon, mga kapatid, tanong, ano ang iglesia? Pwede mo bang sagutin yan sa isip mo ng simpleng tanong lang? Miyembro ka ng iglesia na ito, involved ka sa gawain ng iglesia, what is the church? Next question. Mahal ba ng Diyos ang kanyang iglesia? At a scale of 100%, how many percent mahal ng Diyos ang kanyang iglesia? Anong sagot mo, kapatid? Sa inyo nasa online na mga kapatid. At sa inyo mga hindi pa kapatid, sana kayo'y maging kapatid namin. Mahalaga itong paksa na ito tungkol sa Panginoon at sa kanyang iglesia. Next question. Mahalaga ba sa iyo ang iglesia? At a scale of 100%, kung ang sagot mo sa una, sa porsyento ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang iglesia, personally, how many percent mahal mo ang iglesia? Iiwan ko yan sa iyong puso't isipan at sana sumabog yan sa isip mo hanggang masagot mo, mga kapatid kay Kristo. Di na yan kayang sagutin ng mga taong dinala ng Diyos sa alabok. Mahigit 5 milyon ngayong pandemya. Ikaw ay buhay pa, hindi dahil ikay mas mabuting tao. Nahabag ang Diyos sa atin upang muli tayong palalahanin na mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Mahalagang mahalaga sa kanya ang kanyang iglesia. At ito ang teksto na ating nabasa sa Bagong Tipan, sa aklat ng Efeso, na ipinapaalala sa kanila at pinapaalala sa atin anong ibig sabihin ng in Christ. Dati ay outside of Christ kayo. Hiwalay kayo sa Diyos, hiwalay kayo kay Kristo. Efeso 2:12. Efeso 2:1-3, kayo'y mga patay, kayo'y mga pasaway, at kayo'y anak ng kapotan. Yan ang nature ng lahat ng tao. Yan ang nature mo at nature ko noon. At di yan mababago hanggang ikaw ay quarantine ng walang labasan doon sa apoy ng impyerno. Subalit ang ating Diyos ay nahabag. At ipinapaliwanag niya dito sa iglesia ng Efeso. Ay pinapaliwanag niya sa atin na kanyang iglesia sa Cubao. Ang kagandahang loob ng Diyos na kayo'y piliin bago pa ginawa ang universe, ang planet Earth, bago pa gawin ang iyong mga lolo't mga magulang, pinili ka na niya upang maging mga banal na tao, mapatawad at nabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya ngayon, sa kanyang pagtuturo, beginning chapter 4, kayo'y lumakad ng may kababan, hindi kayabangan. Kayo'y lumakad sa liwanag, hindi sa kadiliman. Lumakad kayo sa pag-ibig, hindi sa kapuotan. Lumakad kayo sa karunungan, hindi sa kamangmangan. I-apply niyo yan sa inyong pamilya bilang mag-asawa. I-apply niyo yan sa iyong pagpapamilya, sa iyong mga anak. I-apply mo yan sa iyong trabaho. I-apply mo yan sa gobyerno. Na ikaw ay in Christ. At lahat ng spiritual na pagpapala ay sa iyo na, ngayon at magpakailanman. Dito nakapaloob sa aplikasyon ng mag-asawa.
na mahal ng Diyos, mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Muli dito, sa napakamahalagang talatang ito, huwag niyong ihihiwalay sa konteksto na kayo ay mapuspos ng Espiritu Santo sa verse 18, chapter 5. Na kayo'y lumakad bilang mga anak ng Diyos sa pag-ibig sa chapter 5 and verse 1. Mapuspos kayo ng Espiritu Santo ng Diyos. Yan ang requirement sa lahat ng mga officers, yan ang requirement sa lahat ng mga miyembro. Puspos. Hindi mga lasing sa alak na walang control, kundi control ng Diyos Espiritu Santo. At dito mga kapatid, sa tulong ng Espiritu Santo, nakikita natin ang pag-aasawa na puspos ng Espiritu Santo ay may pagpapasakop ang mga babaeng asawa sa kanilang asawang lalaki. May pagpapasakop at may paggalang. Kagaya ng iglesia sa kanyang Panginoong Hesus Kristo. Verse 21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia nagpapasakop kay Kristo, gayon na mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. In verse 33, gayon man dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. So ang padron ng mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki ay ang relasyon ng iglesia niya na minamahal sa kanyang Panginoon. Yun ang high standard ng Panginoon at hindi niya ibababa kailan pa man, magpabago-bago man ang politika, magpabago-bago man ang iyong emosyon, ang iyong sirkumstansya, hindi magbabago ang Diyos sa simula't simula. At bilang mga lalaki na asawa, sinasabi niya sa verse 25 ng Ephesians 5, pagkatapos ng sabihin, kayo ay lumakad sa pag-ibig. Mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Lumakad kayo sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Ngayon, mga asawang lalaki, sa verse 25, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang ngayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayun din naman nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagat walang sino mga napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa iglesia. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Verse 32, ang hiwagang ito ay dakila. Subalit nagsasalita ako tungkol kay Kristo at sa iglesia. Hindi maiwasan ni Pablo, bilang marinated siya ng kanyang Panginoong Hesus Kristo na sa lahat ng relasyon sa buhay na ito, kasali si Kristo. Hindi siya marginalized. In fact, siya ang dahilan ng lahat. May kabuluhan ng lahat ng relationship dahil sa kanya na manulubos.
tagapagligtas, Panginoon, pinuno ng kanyang minamahal na iglesia. Sa mga kapatid ko kay Kristo, at kayo na maaari naming mga kapatid din, nais ng Diyos na buhay, na ipahayag sa iyo na siya'y mula sa langit ay nagpakababa sa lupa upang kanyang hanapin at tubusin at iligtas at pakasalan ang kanyang mahal na iglesia. Siya na napakataas na Diyos, nagpakababa at naging tunay na tao upang hanapin niyang nawawala dahil sa kasalanan na nasa ilalim ng sumpa at kanyang ibinigay ang kanyang buhay upang tanggapin ang puot ng Ama na para sa kanila at upang sila ay matubos at maligtas at makabanalin at luluwalhatiin at ikakasal sa Kanya at sasama sa Kanya sa isang lugar na wala ng pagluha, wala ng virus, walang kasalanan, walang awayan, walang diablong si Satanas. Yan ang bagong langit at bagong lupa. Mahal niya ang kanyang iglesia. Mahal na mahal niya ang kanyang iglesia. Mahal mo? Mahal mo ba siya? Mahal mo ba si Kristo? Mahal mo ba ang mahal ni Kristo? To be direct, mahal mo ba ang iglesia na ito? Na niligtas ng dugo ni Kristo? Hindi nagkataon sa dinami-dami ng lupalop na lugar sa bansang Pilipinas, dinala ka dito. Ngayon, mahal mo ba siya? Sagutin mo yan. Hindi mo kayang sagutin yan pag bumalik ka sa alabok. Patunayan mo na mahal mo siya. At mahal mo ang kanyang minamahal. Kung kayo ay mga nakaranas ng biyaya at hindi ka pa humahakbang ng pananampalataya na dapat ay kabilang ka sa kanyang iglesia na minamahal, may pagkakataon ka na ipahayag ang iyong pag-ibig bago mahuli ang lahat. At kayo, tayo, na ginabayan niya, nagbago ka na ba? Nasaan na yung mainit mong pag-ibig noon na ikay nanunumpa? May mga nangyari ba na kung saan ikaw ay nanlamig? Ngayon, mga kapatid, ito ang nais na ipahayag sa ating lahat. Mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Kabilang ka sa kanyang mahal na iglesia, minamahal ka niya. Walang sukat ang haba, ang lawak, ang lalim, ang taas ng pag-ibig ng Diyos. Pero nais niya na malaman niyo ang pag-ibig na yan. Kaya napakaganda ng inawit natin sa liga ng iglesia ay si Kristo Jesus. Siyang kanyang manlilikha, kanyang manulubos. Pumanaog sa lupa, iglesia, tinubos. Sa salay pinalaya, dugo niyang nabuhos. Ito ang kanyang minamahal na iglesia. Sinabi ng isang Puritan, 1681, nung nakaraang 1681, Herman Witsius, sa kanyang pagpapaliwanag tungkol doon sa kanyang iglesia, tungkol sa kanyang tinuro na Apostle Creed, he describes the church as a society
of believing and holy men, called by God out of the world of mankind by the word of the gospel, to a participation of the blessings of the covenant of grace, would stand fast in Christ. Sa biyaya ng Diyos, kayo'y nakibahagi dito sa pag-ibig niya at napabilang sa kanyang pamilya. Si John Murray, sinabi niya, the church is the assembly of the covenant people of God, the congregation of believers, the household of God, the fellowship and the Holy Spirit, the fellowship with the Holy Spirit, the body of Christ. It consists of men and women called by God, the Father, into the fellowship of His Son, sanctified in Christ Jesus, regenerated by His Spirit, united in the faith and confession of Jesus, of Christ Jesus as Lord and Savior. Yung isang Diyos na may tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, silang lahat ay gumagawa upang ikaw ay mapabilang sa kanyang minamahal na iglesia. Mahal ng Diyos na Trinidad ang kanyang iglesia. Sapagkat ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang isang anak upang ang sino man na hindi mapahamak, bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya siguro, may pag-aalinlangan ka sa tanong ko kanina, mahal mo ba ang iglesia? Yung iglesia na kinabibilangan mo, ang Cubao Reformed Baptist Church, parang nag-aalangan kang sumagot. Hindi ko lang mabasa at di ko makita yung facial expression ng iyong mukha dahil meron kang face mask. Makakatulong dito sa atin si Joel Bicky sa kanyang sinulat sa Glorious Things of Thee Are Spoken doon sa Onward Christian Soldiers na quotation sa amin sa GMA. Sinabi niya, if we truly grasp God's perspective of the church, many of the problems we struggle with in the local church would seem small. Consider, for example, that while Israel saw only the rubbish of Jerusalem, God saw rebuilt walls. When we see a church torn by dissension, God sees a glorious church elected by the Father, Ephesians 1, 3-6, redeemed by the Son, Ephesians 1, verse 7, and adopted by the Spirit, Romans 8, verse 15. She is glorious because of her role in the plan of God, Ephesians 3, verse 10 and 11. Her holiness, Ephesians 2, and verse 10. Her access to God, Hebrews 4, and verse 16. And her disguised inheritance, Ephesians 1, verse 14 and 18. So, tingnan natin ang mahal ng iglesia sa kanyang pananaw. Hindi sa pananaw mo. Hindi sa pananaw nila. Sa pananaw niya mula sa walang hanggang, na siya'y naparito upang tubusin at iligtas at pakasalan isang maluwalhating iglesia. Sa tatlong bagay na mabilis lang. Number 1, mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Number 2, binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Number 3, binabanal at luluwalhatin ni Kristo ang kanyang minamahal na iglesia. Dali bang tandaan? Siguro kahit mabago ka, maalala mo pa rin yan. Lalo na kung kabilang ka sa kanyang iglesia, mahal ka pala talaga niya. May ginagawa talaga siya ngayon. At hindi lang para ngayon. Parang permanente, pang-permanente. Hindi mababago. Ganyan kadakilang ating dakilang Diyos. So number 1, mahal niya talaga ang kanyang iglesia. Malinaw sa talata natin. Sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pagtutubos, sa kanyang pangunguna, sa kanyang gawain ngayon at magpakailanman. Nakita natin yung
mahina na comparison sa mga tao na mahihina at mga makasalanan na mga mag-asawang lalaki at babae. Yung comparison ay perfectong Diyos. Gusto niyang makita ang perpektong Diyos na ito sa kanyang pagmamahal kung paano binuhos lahat ng spiritual na pagpapala sa chapter 1 ng aklat ni Efeso. Mga taong, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, subalit binago ng Diyos. Kagaya mo. Kagaya ko na ang hangad lang sa Saudi ay pera lang. Nahabag siya sa akin, kaya nakatayo ako sa inyo ngayon dahil nahabag siya. Nahabag siya. At pabilang ngayon sa kanyang iglesia, pinapaalalahan sila bilang isang iglesia, narinig nyo ang ebanghelyo. Ang magandang balita ay tungkol kay Kristo na sinugo ng kanyang ama, ang kanyang bugtong na anak. Bagamat siya'y tunay na Diyos, wala siyang kailangan. Hindi niya kailangan ikaw. Hindi kanya kailangan. Masaya sila. Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Pero dahil sa kanyang hindi kayang sukating habag, nagpakababa talaga siya. Pero siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. Siya'y tunay na Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y hari ng mga hari. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Binibigyan niya lang ng pagkakataon ng lahat, maging ang dyablo at mga kampon ni Satanas. May tinakdang araw na babalik siya at lahat ay tatapusin niya. Ang Panginoon natin ay tunay na malawalhati na Diyos, manunubos, nagmamahal sa kanyang iglesia. Ini-encourage ko kayo na reviewin yung mga bagong miyembro, binigyan namin kayong libre. At sa iba, libre sa internet. Ano nyo lang yan. I-download nyo lang. Nandito yung kasi yung ating paniniwala in summary sa katotohanan ng salita ng Diyos. At dito sa Kabanata 8, si Kristo ang tagapamagitan. Ayon sa kasunduan ng Ama, paragraph 1, at anak noong walang hanggang pasimula ikinalugod ng Diyos na piliin at italaga ang Panginoong Jesus, ang kanyang bugtong na anak na maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, na siyang propeta, saserdote, hari, puno, tagapagligtas ng kanyang iglesia. Siya rin ang tagapamana ng lahat ng bagay at hukom sa sanlibutan. Ibinigay ng Ama kay Kristo mula sa kanyang walang hanggang pasimula ang mga hinirang upang maging mga anak ng Diyos. Si Kristo naman sa takdang panahon ay tumubos, tumawag, umaring ganap, nagpabanal, at lumulhati sa kanila. Yan ang summary ng turo ng banal na kasulatan. Kung sino ang ating Diyos, tunay na nagpakababa, upang hanapin, tubusin, iligtas ang kanyang iglesia at sa hinaharap ay kanyang pakakasalan. Ang iglesia ay hindi karapat-dapat. Pinapaalala niya dito sa aklat ng Efeso kung sino kayo noon. Mga tao kayong mga walang magagawa, ni hindi nyo kayang kumilos ni anuman upang gawin ang nakalulugod sa Diyos na banal. Sapagkat kayong mga patay sa inyong espiritual na buhay. Nagawa nyo ang nagawa nyo ngayon bilang mga anak ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Kayo ay naligtas. Efeso 2:8-9. Hindi ito magagawa. Ito'y biyaya lamang sa inyo. Ibinibigay sa mga hindi karapat-dapat, undeserved. But now, Ephesians 2:4, sa mayamang habag ng Diyos, kayo ay naligtas, kayo ay napatawad, at lahat ng spiritual na pagpapala ay sa iyo na ngayon
Kayo'y mga adopted children of God na ngayon. Pinatawad sa inyong mga kasalanan at tagapagmana. At kayo ngayon ay may tatak na urig kayo. Urig! May Espiritu Santo. So ang iglesia ay hindi karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Nahabag ang Diyos. Kaya lumakad ng mababa ang loob. Lumakad sa liwanag. Lumakad sa pag-ibig. Lumakad ng may puspos ng Espiritu Santo. Lumakad ng may pagkapasakop. Kaya ang iglesia niya na noon ay hindi karapat-dapat. Ngayon ay napabilang sa kanyang kapuso at kapamilya. Pamilya ng Diyos. At siya ngayon ay pinapanahanan ng Espiritu, templo ng Diyos. May iglesia na tinatawag na kanyang katawan na Universal Church. Lahat ng tunay, lahat ng pinili, lahat ng genuine na mga anak ng Diyos. Subalit, ang Universal Church, nakikita sa bawat local church kung anong katangian ng Universal Church, isang katawan ng Panginoong Hesukristo, isang iglesia ng Panginoon na namatay na, nasa langit na, yung iba buhay pa, yung iba isisilang pa. Kung anong katangian ito na tunay na mananampalataya lamang, sila yung katangian ng bawat lokal na iglesia. Regenerated membership, yun ang ating inaasikaso sa mga iglesia na tinutulungan natin. Pero bago tayo tumulong sa iba, nakikita ba ang buhay ng isang regenerated, born again, binago ng Diyos, at nananahan ng Espiritu Santo sa buhay mo dito sa lugar na ito? Kung hindi, ikaw at ako may pagkakataon pa. Isang virus ka lang. Nanggaling ako sa conference, yung mga vaccinated lang na pastors. 140 kaming lahat doon sa Dasmariñas, Cavite. Sabi ng speaker at professor sa isang seminary, na-depress siya ng gusto sapagkat buong pamilya sila ay na-COVID at may oxygen. At habang siya naka-oxygen at nag-iiyakan yung mga anak niya may COVID, sunod-sunod ng text messages or messengers na namatay sa COVID. Ang kanyang mga mahal na kaibigan ng mga pastors. Alam niyo kung ilan? 17 pastors. Hindi siya joke. So kung ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, sana ma-revive tayo sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Sana magalak ka dahil sa pribilehiyo na meron ka ngayon. At di kayang kunin to ng sinuman dahil kay Kristo. So ito ang iglesia, hindi siya karapat-dapat. Makasalanan, patay, pasaway, binago ng Diyos. At patuloy siyang binabago ng Diyos. At siya ay pinapangunahan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang head. Hindi ikaw ang head. Hindi ako ang head. Ang head ang masusunod. Sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kung anong sinabi ng Diyos natin na Panginoong Hesukristo, siya ang head. Sabig sabihin ng pagtatatag, ang progreso, ang buhay ng iglesia, hindi nakasalalay sa iyo, hindi nakasalalay sa mga elders, sa mga deacons, gano'n man kayo kagagaling. Gano'n man kagagaling ang mga miyembro sa paggawa ng ministeryo. Nasa head. And Jesus is the head. Ang Panginoon natin, ang siyang ulo ng kanyang iglesia. Kaya we are totally dependent sa Kanya. Kung tayo nagmamahal sa Kanya, tayo nagpapasakop, siya nagtitiwala tayo sa Kanya sapagkat talagang superpower talaga siya. And ang habag niya super din eh. Walang hindi siya kayang gawin. Ano man ang kalagayan mo kahit sa personal na buhay mo, huwag mong limitahan ang kanyang kapangyarihan.
And so sana ma-revive ka, kapatid. Ako din. Huwag niyo sabihin na kami na nalalakas ng boses namin dito, akala nyo kami. Hindi, parehasan tayo eh. May nanatiling kasalanan. Nangailangan ng kalakasan. Nangailangan din magbakasyon para sa katawan ng kaluluwa. Para ma-refresh. Ang Diyos na mahal sa buong daigdig, lalo na sa Kanyang mahal na iglesia. Nasa Kanya ang ating ikasusulong. Nasa Kanya ang ating ikatatagumpay. Nakasalalay sa Kanya ang ating preserbasyon. Sinabi ni dakilang John Calvin, Paul simply means that the church only stands in all things are supplied to her by Christ, her head, and consequently, that her entire life, safety, lies in Him. Yung buong buhay na ating kaliligtas at preservation as a church. Wala sa iyo, wala sa akin. Talagang wala. Dahil wala tayo sa tinakda niyang panahon. Nasa Panginoon. So, kaya nga talaga, mga kapatid, magalak tayo sa Kanya. Magalak tayo. Sapat ang Kanyang biyaya. Sufficient siya sa atin bilang iglesia. Bawat individual na mga miyembro ng iglesia. At mga gusto maging miyembro, huwag kang tumingin sa mga kapaligiran mo lamang. Yung Panginoon na nagtatag dito, ang tingnan mo. At kung matagal ka na dito, ibalik mo ang iyong paningin. Para mag-revive ka, magalak ka, makita ng asawa mo, makita ng anak mo, anong meron ka? Wala sa akin. Si Kristo. At kayo mga mag-asawa, di naman kayo mga unique. Makasalanan kayo, lalaki at babae. Pero niligtas kayo. At mahal kayo ng Panginoong Hesukristo. Lumapit tayo ng sariwa sa Kanya. Yung mga mag-aasawa, ngayon pa lang, matutunan mo na laging recharge sa iyong Panginoon. Kung kalooban niya, praise the Lord. Kung hindi niya kalooban, praise the Lord pa rin. Ikakasal ka sa Kanya. Mayroon kang forever. Sure. So be strong in the Lord and in the power of His might. Number 2, binigay ni Kristo ang Kanyang buhay para sa Kanyang iglesia. Sinabi niya dito, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo, na nagmahal sa iglesia. Ibinigay ang Kanyang sarili. Wala siyang ni-reserve. Wala siyang kasalanan sa Kanya. Ikaw ang may sala. Ikaw ang guilty. At ako. Pero wala siyang ni-reserve. Mula sa langit, siya'y nagpakababa upang maging kinsman redeemer. Maging redeemer ng Kanyang mga tao. Siya ay mahabaging Panginoon natin na the great provider. The great protector. Siya ang ating Panginoon na inalay ang lahat-lahat in our behalf, in behalf of His church. Binigyan niya sila ng perfect righteousness. Matuwid na tayo. Kahit balubuluktot pa ang isip, damdamin, at salita at gawa. Pero sa harap ng batas ng Diyos, we declared righteous. Romans 8:1. Wala nang paghahatol. Wala nang sumpa. Ang sino mang na kay Kristo. Mga kaibigan, nakikinig kayo? Nasa sumpa ka kung wala kay Kristo. Mga bata, mga kabataan, huwag mong sabihin, smart boys and girls ka. In the eyes of God, you are fool kung ikaw ay tumatanggi kay Kristo, nagmamahal sa Kanyang iglesia. Gusto niya ikaw ay maging kabilang sa Kanyang mahal na iglesia. And then, magkakaroon lang ng meaning ang iyong pag-aaral, ang iyong career, ang iyong trabaho. Kung magpapamilya ka, there is no meaning sa lahat apart from Christ. Apart from me, you are nothing. So praise the Lord, ano? Ito ang galing ng Panginoon, no? Naglalakbay yung salita niya.
Hindi lang dito sa bansang Pilipinas na how many islands kung low tide. Imagine mo sa ibang bahagi ng mundo na ito. Kaya kung ikay nasa Amerika, sa US, sa Middle East, hindi ko kita nakikita ka ng Panginoon nagmamahal sa iyo. Gusto niya ikay maligtas at maalala mo, binigay ng Panginoon ng lahat. Upang ikaw ay maibalik sa banal na Diyos na iyong manilikha. Upang maibigay sa iyo, mai-release ang lahat ng kanyang spiritual blessings. At sa iyo na yan, mga mananampalataya. Dahil kay Kristo, sa pag-aalay niya ng kanyang buhay, nalagutan siya ng hininga. Tinapos niya ang transaksyon. Fully paid. Pero masakit. Hindi kayang isipin ng sobrang sakit ng mahal na ama niya. Hindi kaya ng bungo na ito na sukatin ng sakit. Hindi kaya. Naintindihan mo ba kung gaano kanya kamahal? Kung gaano niya binigay ang kanyang buhay upang tanggapin ang puot ng kanyang mahal na ama. Yun ang masakit. Kaya pa niya yung mga sundalo na sumaksok sa kanya, yung mga bumugbog sa kanya, kaya pa niya yun. Pero yung sarili niyang ama, na masaya sila magpasawalang hanggang, pero dahil lang sa mission ng kanyang iglesia na pasaway, ng kanyang iglesia, ng anak ng kabuutan, nagtiis siya, nagtiyaga siya, tinanggap niya, at sumigaw siya, "It is finished!" Naganap na. Naganap na ang lahat ng spiritual na pagpapala para sa iyo. Tanong, ano pa gusto mo? May kulang pa ba sa kanyang binigay? Upang ikaw hindi magmahal at maging matapat sa kanya. Hindi ba yan sinabi ng Diyos kay Propeta Nathan para kay David? Ibibigay ko sa iyong lahat. Ano pang gusto mo? Huwag ka lang magrebelde at magkasala. Kaya sa panghuli, mahal ng Panginoon ang iglesia dahil binabanal niya. Hindi niya lang sila minamahal na pag-ibig na, sige, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo kung di ka magsimba. Sa akin simbahan. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mo magtiyaga dyan sa monitor. Kahit pwede na. Hindi ganon ang pagmamahal ng ating Panginoon. Na mahabagin at makatarungan. Itutuwid niya tayo. Babanalin niya tayo. Sapagkat siya'y banal. Kayo'y magpakabanal dahil ang ating Diyos ay banal. Kaya ang nangyayari sa atin dito, sinabi niya sa mga asawang lalaki, bakit kailangan niyong mahalin at pangunahan ang inyong mga asawa? Kagaya ni Kristo na nagmamahal at nangunguna upang verse 26 ay pakabanalin, upang sila'y linisin sa pamamagitan ng tubig sa salita. Ito ang gawain ng Diyos sa pagbabago ng ating pusong bato. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at kanyang salita, binabasag niya ang ating pusong bato. At papalitan niya ng pusong laman upang makita ang kagandahan ng ating Panginoon. Upang sa kanyang kagandahan at kapangyarihan at kaawaan, tayo'y sumuko ng may kagalakan at pagmamahal. May pagsamba, may paglilingkod. Nang may kagalakan, hindi mabigat ang
Mabigat maglingkod. Mabigat magpunta sa church. Mabigat maglingkod. Ang daming pwedeng gawin sa church. Mabigat ang puso. Nabigatan ba ang Panginoon? Mabigat yung ginawa na, pero kusang loob. Not my will, but yours be done. Ang lahat ay ginagawa. Roma 8:28. Ang lahat, mabuti o masama, ay ginagawa ng Diyos na sama-sama para sa ikabubuti natin na nagmamahal sa Kanya, na unang minahal ang hindi kaibig-ibig na tayo, upang tayo'y maging kagaya ng Kanyang bugtong na anak, na ayon sa Filipos 2, ay bagamat Diyos, nagpakababa at naging masunurin hanggang sa huling hininga. At yan ang ginawa niya sa pandemic. Tinuro niya sa buong daigdig, maging sa kanyang mga anak. Sa'yo, anong lumabas sa bibig mo sa looban ng 2 taon ng pandemic? Anong lumabas sa isip mo? Anong ginawa ng mga paa mo, ng kamay mo, ng mata mo sa panahon na nagdala siya ng virus at tinapos ang buhay ng 5 milyon? Surely kasama ito sa lahat. Nais niya tayo'y pakabanalin. Sa harapan ng Diyos, tayo'y banal na. Subalit tayo ay nasa katawan pa na ito makasalanan. Patuloy. Gagamitin niyang lahat. Gagamitin niya asawa mo. Gagamitin niya anak mo. Gagamitin niya mga pastor, ang mga diakono, ang mga miyembro. Gagamitin niya ang presidente ngayon o magiging presidente susunod, yung mga MMDA sa kalsada. Gagamitin niya ang mga nagtitinda sa palengke, doon sa grocery. Gagamitin niya yung kapitbahay mo. Gagamitin niya ang pusa, aso, ipis, daga, what else? Para subukin nasaan ang puso mo. Ang Panginoon ay hindi apektado, mahal niya ang kanyang iglesia. At tatapusin niya ang sinimulan niya. He who began a good work in you shall finish it until the day of Jesus Christ. And here, the lasting and good news, sinabi niya dito, kagaya ng asawa pag-araw ng kasal, napakaganda, no? Talagang yung mga asawang babae, ako magkakasal na naman ako ngayong January. Talagang mga ikakasal na babae, bukod sa puting-puti talaga, no? At talagang aayusin talaga yung kanilang para masigurado walang mga batik, di ba? At least matakpan man lang kung meron, para sa araw ng kasal, ay makita ang kanyang kagandahan, walang batik. Sapagkat sa araw ng kasal, hindi siya nag-iisip sa kanyang mga batik o sa kanyang puting-puting damit. Wala siyang inisipin kundi yung naghihintay sa kanya. Kaya ako, pag nagkakasal, nandiyan ka lang yung lalaking kakasal ipako mo ang paningin mo doon sa lilitaw pag binuksan yung doon ka titingin. Siya din sa kanya nakatingin. At ito ang ginagawa ng Panginoon. Kung bakit niya ginagawa ang lahat para linisin ang karamihan ng ating puso, sapagkat ihaharap niya tayo sa kanyang sarili, sa kanyang muling pagbabalik na walang batik. Malinis. Huhugasan niya tayo ng ganap. Iglesia na maluwalhati. Kung pangit ang nakikita mo ngayon, hindi pa siya tapos. Hindi niya tatantanan ng kanyang iglesia 24 oras. Hindi ka rin kanya tatantanan kung ikay patuloy na tumatanggi sa kanya. Sa takdang panahon, alisin niya na ang mga dibisyon, yung mga iba-ibang opinyon na nagkakahati-hati, yung mga hot tempers, yung mga cold heart, yung mga masamang pag-iisip, mga malisyoso, mga malisyosa, mga chismoso, mga chismosa. Tatanggalin niya ang lahat ng itong mga dumi. Ipipresenta tayo isang
maganda at walang batik, maluwalhati, magpakailanman. So John Stott says, on earth she is often in rags and tatters, stained and ugly, despised and persecuted. But one day she will be seen for what she is, nothing less than the bride of Christ, free from spots, wrinkles, or any other disfigurement, holy and without blemish, beautiful and glorious. It is to this constructive end that Christ has been working and is continuing to work. The bride does not make herself presentable. It is the bridegroom who labors to beautify her in order to present to himself. Hindi yan sa iyong galing, hindi yan sa iyong mga devotion, hindi yan sa pagpunta ng iyong iglesia, hindi yan sa paglilingkod mo naman ang gawain. It is He, the head of the church, who loved the church. Siya ang nagtatrabaho tirelessly. Walang tigil ang intercession para sa atin, na tayo tulungan sa ating kahinaan, na tayo magpatuloy, na tayo tumindig. At manatili, nagtitiwala sa Kanya. Sumamba, magpuri, umasa, na talaga, ang lahat ng ito ay pawang yeah and amen in Jesus Christ. So I recommend this book ni Earl Blackburn, Jesus Loved the Church, and so should you. Mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Hindi ba dapat mahal mo rin? Siyang nagtatag ng kanyang iglesia. Siyang nagsusustento ng kanyang iglesia. Jesus loved the church intentionally. He loved His church eternally. He loved His church unconditionally. He loved His church sacrificially. He loved His church affectionately. He loved His church cheaply and endlessly. Christ loved the church, and He still loves His church. We must love His church. Nawa mga kaibigan, nawa maging kabilang kayo sa Kanyang mahal na iglesia. Dahil ang alternative ng love ay kaputan. Mga bata, mga kabataan, naintindihan nyo yung mathematics, science, technology, karamihan sa inyo, magaling kayo sa technology. Ang lahat ng yan ay tumuturo sa gumawa niyan. At siya'y manliligtas. Mga bata, nakikisap ako sa inyo, mapalad kayo na narinig nyo na ngayon, mahal ng Panginoon ng kanyang iglesia, sana mapabilang kayo sa kanyang mahal na iglesia. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, napakataas, napakalawak, napakalalim, hindi sapat, Panginoon, ang aming maliit na bungo para maintindihan. Pero salamat sa Espiritu Santo, sa iyong pagliliwanag na talaga mahal na mahal mo ang iyong iglesia. Binigay mo ang lahat-lahat, patuloy mong ginagabayan, patuloy mong nililinis, at luluwalhatiin magpakailanman. Bigyan mo kami ng galak at ng motibasyon, at magbigay lugod sa iyo, Panginoon namin, dakilang Diyos. Magligtas ka po, ito'y dalangin namin sa iyo na head, sa iyo naming tagapagligtas sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.